sa Barangay FM Potpourri Friends na. Nandito na si Papa Kulit, si Papa Kulit, Barangay FM. Isang bansa, isang barangay. Oras natin sa buong bansa. Oras ng gumising. Hoy! Good morning! Welcome sa programang Potpourri Friends 6:25 ngayong umaga. Isang good morning po sa mga kabarangay mo natin. Ayan, ako, isang araw na lang talaga. Tapos na ang linggong ito mga kabarangay, no? Good morning po muna sa mga kabarangay mo natin na siyempre maraming pa rin ginagawa sa linggong ito. Maraming pinagkakabisihan, maraming ginagawa. Good morning. Sa mga kabarangay mo natin gising na sa nilalabanan ang lamig. Medyo malamig. So, sa mga kabarangay mo natin, magandang morning din. Sa mga kabarangay mo natin, sa mga gising na at nag-aasikaso, mga nagmamadali, at sa mga kabarangay po natin tulala pa, magandang morning din po sa inyo mga kabarangay. Siyempre sa mga gusto pong makigulo, text na po sa barangay text na po natin 0950-738-1028 mga kabarangay. Siyempre good morning din po muna sa mga kabarangay po natin. Yung iba hindi pa pala nakakapag-connect sa Facebook. Oo, may mga ilan pang kabarangay po natin. O siguro nakalimutan ang password. Sa akin wala talaga akong pake. Kasi anong nangyari, tulog ako kabarangay at the same time nag-login lang siya agad. Pag logout niya, nag-login din siya agad automatically. Then okay na siya, wala rin ng problema. Pero kinabahan ako kasi syempre, ba't biglang nag-logout yung account ko? Oo, naging problema ng kahapon kasi nga buong mundo. Oo, hindi lahat ng user ng Facebook kabarangay. Hindi lang sa Pilipinas nangyari yon. Buo talaga, as in buong mundo kabarangay. Kung user ka ng Facebook, ng Meta, Instagram, pati ang Twitter, nakisabay din eh. So lahat kinabahan, ayun. Pero buti na nga lang, at least wala naman nangyaring masama kabarangay. Nako, kasama muna natin Arnie Miguel sa kantang Lihim dito sa Barangay FM Forever. Good morning, 6:31 ngayong umaga. Isang magandang umaga sa mga kabarangay po natin. Pagdilat ngayon ng kanilang mata, Facebook agad ang hinahanap. Sabi naman, text ng jowa, good morning sa inyo. Hindi pa masyadong nagbamadali, no? Hindi pa busy. Naku, good morning din sa mga kabarangay natin. Ayan po sa mga nagmamadali na naisasabay na po ang pagligo at pag-toothbrush. Para lang sigurado matapos agad. Sa mga kabarangay mo natin mga nagagahan, good morning din po sa inyo mga kabarangay. Dahil po dyan, it's bati time po muna tayo mga kabarangay. Pabati naman po. Good morning po Papa Kulit. Pabati po kami dito sa may Malvar Street. Nakikinig po kami ngayon with my Jonakis na si Joanna. Ayan po, magandang umaga. Galing from Miss Lady po ng Malvar. Oy, good morning sa mga taga Malvar. Magandang morning po sa inyo, ha. Kabarangay po natin dyan all the way from Malvar. Magandang morning. Oras natin 6:31. Balik tayo mamaya Papa Kulit dito sa Barangay FM Forever. Isang bansa, isang barangay, Potpourri Friends. Oras ba natin sa buong barangay? 6:48 na lang minuto bago 6:50 in the morning mga kabarangay. Nako, wag mo na masyado magmadali. Okay pa yan. Mahaba-haba pa po yung oras. Relax. Dako muna tayo sa ating balita ngayong umaga. Isa pong, fire-created storage of old tires inside ng Cold Rock Construction Compound. Kanina po, ito lang, mga 30 minutes lang po, kakalipas lang po ng mga ilang minuto mga kabarangay. Just nga sa may Santa Lourdes mga kabarangay, nasunugan po, oo. So, sa mga kabarangay po natin dyan sa Santa Lourdes, ingat po mga kabarangay.
Pero ito nga po ating balita ngayong umaga, mga kabarangay, itong pag-resupply ng boat ng Pilipinas na binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa isinagawang ROAR mission sa West Philippine Sea, dumating na sa Naval Detachment sa Oyster Bay sa lungsod ng Puerto Princesa. Dumating na sa Naval Detachment Oyster Bay sa Barangay Bahile, lungsod ng Puerto Princesa, ang Unaiza May 4 na ginagamit ng resupply boat ng Pilipinas na binomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard sa pinakahuling Rational and Resupply Mission o RORE para sa BRP Sierra Madre o LS-57 sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea nitong araw ng Martes, March 5, 2024. Ayon kay Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, bagamat may mga nasaktan at nasugatan sa naturang insidente, ay naging matagumpay naman po ang RORE mission dahil nakarating ng maayos ang Unaiza May 1 sa BRP Sierra Madre. Aniya, ang UM4 umano ay walang dalang mga supply dahil ito ay kanilang palamang susubukan kung maaari ito ang makapasok sa Ayungin Shoal at magamit sa darating pang RORE mission, RORE mission. At nagpapasalamat naman si Admiral Carlos sa lahat sa kanyang mga nakasama sa UM4 dahil ipinakita nilang dedikasyon matapos ang ilang oras din nilang pakikipagpatintero sa mga barko ng China. Samantala, isa rin po si Admiral Carlos sa mga nasugatan sa sakay ng UM4 matapos mabasag ang windshield nito dahil sa pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard, mga kabarangay. Grabe naman po yan. Pero kudos sa mga kabarangay po natin yan. Especially yung mga, yung mga nagdadala po ng supply po dyan, mga kabarangay. Maraming salamat sa inyong serbisyo and kudos po sa inyong mga kabarangay. At syempre, ingat po tayo, kabarangay. Sa inyo rin po. O siya, para naman sa ating weather update, mga kabarangay, Marso 7, Thursday, mga kabarangay. Asahan po natin, magiging maganda ang lagay ng panahon sa buong araw, mga kabarangay. Magiging mainit nga lang sa buong araw, mga kabarangay, kaya magdala ng kung anumang panlaban sa init katulad ng tubig o payong, mga kabarangay. Dala rin po ng tuwalya, mga kabarangay, para hindi masyadong mainitan sa buong araw. Oras ba natin? 6:51. Balik tayo, papakulit din sa Barangay FM forever. Alam mo, dito sa Pilipinas, kabarangay, isa sa pinakamahirap na rason kung bakit hindi po tayo umuunlad o yumayaman, yung particular na Pinoy, alam mo kung bakit? Kasi ganito, kapag magbebenta, kunwari, produkto, sabi na natin, fishball. Kapag nagbenta ka ng fishball, the next day, yung kapitbahay mo, yung kakilala mo, nagbebenta na rin ng fishball. Paano daw yun magyaman? Joke lang yun, ha? Oo, pero kailangan yun. Kailangan yun sa totoo lang, kailangan din po yun, kabarangay. At least, pag nagbebenta sa isang lugar, kunyari, at least 3, 2, 4, yung same product. Ang reason why, kasi mauubusan ka ng supply. Mauubusan ka rin ng supply. So, at least may mapupuntahan sila, kabarangay. Oo. Importante pa rin yun na may ganong uri ng kompetisyon. Oo. Pero hindi talaga eh. Parehas din eh. Sige, benta din tayo, no? Parehas na din eh. O siya, pinag-uusapan, mga kabarangay. Pag-uusapan natin, mga kabarangay, dahil dyan, mga senyales na naghiwalay sila ng kanyang jowa o asawa, mga kabarangay. Magbigay ng mga senyales na naghiwalay sila ng kanyang jowa o asawa, kabarangay. Sa inyong kasagutan, pabida, 0950738108, mga kabarangay. Dahil po dyan, basa na po tayo kasagutan, pabida ng ating mga kabarangay. Magandang umaga po, galing from 374. Good morning, Papa Colette. It's me, your gorgeous listener. Wow!
Kay Miss Kay ng Santa Lourdes, magandang morning. Kamusta ang Santa Lourdes kabarangay? Nasunugan dyan, no? So, ingat po kayo dyan mga kabarangay. Sabi dito, senyales po na kapag naghiwalay po sila ng jowa niya, pag nagkanta sa karaoke, feel na feel. Any sad song po, papakulit pag kinanta, parang feel na feel, tapos iiyak. Oo, di ba? Biglang umiyak na lang, bumibiri, sabay umikoy, teka lang. Sa pagbabalik yan pa rin pag-uusapan mga kabarangay, senyales na naghiwalay sila ng kanyang jowa o asawa. Sa inyong kasagutan, pabila 0950-738-1028. Balik tayo mamaya. Kasama natin Moira De La Torre sa kantang Titibo-Tibo dito sa Barangay FM Forever. That was Melby sa kantang Only You. Welcome back sa Potbet and Friends sa Barangay FM. Good morning sa mga nakikising anong din, no? Tapos ginagaya yung palaki-laki ng boses. Kasi ano eh, may mga singing that, ganyan yung way nila magkanta. Yung palaki-laki ng boses. Laki naman yung grabe. Sa pinag-uusapan ngayong umaga mga kabarangay sa Potbet and Friends ngayong morning. Ito nga po mga senyalis na naghiwalay sila ng kanyang jowa o asawa. Sa inyong kasagutan pabida 0950738108 mga kabarangay. Alam ko yan, Karayom ang lugar na sa dulo ng lubid. Ba't puro buhol to? Siya, bahala kayo dyan. Sa iyo kasagutan, pamina 0950-738-1028 mga kabarangay. Dahil po dyan, basta tayo kasagutan, pabida natin mga kabarangay. Good morning po. Sabi dito, kapag po nakipag-break, mahilig po sila sa hugot tapos tatagay, sabay iyak. Jowa pa more. Yan, yung mga ano, di ba? Yung kunting ano lang, kunting wordings lang, lalo na pag yung mga, yung hindi mo naman sila pinapansin pero humuhugot. Ganyan naman lahat ng mga lalaki. Pare-pares, manluloko na. Biglang nag-i-emotional. Out of nowhere. Yung may ano, sana binamahal ng ganyan. Hindi siya katulad ng jowa ko. Hindi talaga yung pag-ibig. Lagi ka na lang masasaktan. Hala! Ano ka? Maraming salamat. Sabi dito, good morning po. Mga senyalis po kapag siya ay malungkot at nakipag-break po sa jowa, yung iba po masaya. Nagpapainom po, papakulit, ay pasaway. Yung mga, kasi nga, nakawala na sila sa kanilang toxic na relasyon. Pero hindi naman sila, pangit naman din i-celebrate yung relationship. Siguro, pero kung pangit talaga yung naging karelasyon mo, hindi ka bitawan, di ba? Hindi ka bitawan. Di ba? Sige ko. Mag-celebrate kayo kabarangay. Pasaway. Yes! Nakawala na ako sa asawa ko. Huwag kakajowa na ako. Kasama mo na natin Annie Garcia and Janine Berdin sa kantang Mahika. Babalik na mamaya, papakulit sa Barangay FM Forever. Hirap po talaga ang Pinoy na magkasundo. Alam mo yung magkakasundo. Hirap po, lalo na sa umpisa, hirap na hirap ang Pinoy magkasundo. Kasi sa kantang Happy Birthday pa lang, pagtatapusin yung kanta, hindi nga magkasundo eh. Yung iba, to you. Yung iba, pangalan nung nagbe-birthday. Yung iba yung tono ng happy birthday. Iba yung kinakanta. Yung iba, happy birthday to you. Yung iba, welcome to the zoo. Yung iba, meron ng pulutan. Hindi ba naman magkaroon ng unison? Yung magkasundo man lang ng isang kanta lang po ang kakantahin,
Tapos yung nagbe-birthday, nahihirapan na. Ano bang gusto nyo? Diba, ganun po, oo, ganun po talaga. Parang feeling ko kahit lang doon, hindi po talaga magkakasundo ang mga Pinoy. Napakasimple lang. Happy birthday to you. To you na lang, wag na isama yung pangalan. Anong problema ko, no? What the friends, mga senyales na kung saan naghiwalay sila ng kanyang jowa o asawa. Sa inyong kasagutan, pabida 0950-73-81028 mga kabarangay. Sabi ho rito from ating text line galing kay 007, good morning po. Papa Colette, kapag ganyan po naghihingi ng advice tapos hindi naman din po nakikinig. Ay, oo, diba? Hihingi ng advice. Makikinig. Alam mo yung mga tipo ang siyempre malungkot. Anong dapat gawin? The next day, wala din. Hindi rin ma-apply talaga. Kaya, mapagod ka na lang magpayo sa totoo. Mababaan trip ka na lang. Kasi kahit anong gawin mo payo, hindi man lang sumusunod ka barangay. Diba? Tapos paulit-ulit magsasabihin, hindi ko na kaya. Nasaktan na ako. Tapos sabay, hala, ganun pa rin. Pero alam mo, yung mga ganyang relasyon na, especially mo balik-balik, tendency kabarangay, na nanalo din sa huli. I mean, nagkakatuluyan sila sa huli kabarangay. Yung nagiging sila din afterwards, oo, tapos magugulat ka na lang, sila na yung kinasal, kasi ikaw itong bad trip ka. Pero syempre, dapat bilang isang kaibigan din, di ba, na kahit alam mong bad shot ka dun sa jowa niya, na lagi na lang pinapaiyak siya, di ba, at least, at the end of the day, naging sila. May mga ganun eh, oo. At that's a good thing, kung naging sila talaga at the end of the day. Kung hindi, yun talaga. Di ba, at least, sana man lang, di ba, magbago. O may mga ganyan eh, yung talaga yung, parang yung iba nga hindi mawala sa relasyon yung away, yung lagi nag-aaway, pero wag ka nagkatuluyan sa huli, oo. Naku, 7:30, mga kabarangay, babalik tayo Papa Colette dito sa Barangay FM Forever. 7:43 mga kabarangay, welcome back sa Potpot and Friends. Sabi daw, kabarangay, sign of aging na daw yung tipong hindi mo na makita yung expiration date ng produkto. Sabi. Pero ako, tumatanggi ako kabarangay. Ang liit nun. Yung sa sobrang liit ha, ultimong salamin ha, microscope, baka hindi pa mapansin. Baka mas malaki pa yung bacteria kaysa doon. Ha? Sa liit nun, yung iba nga halos ayaw pabasa eh. At yung iba, ha, yung may mga expiration date na nabubura. Yung nabubura, yung tipong pag nahawakan mo, nawawala, teka lang. Saka may mga expiration date kayo na pala isipan nakala nyo, ha? Yung hindi mo mabanggit, ano ba to? Ano ba ibig sabihin nito? May mga ay naku, pag pakita ko sa inyo, hindi nyo magigits talaga. Kasi, di ba, ang way mong basahin yung tawag dyan, yung expiration date is month, day, at year. Tama? Di ba? Ganon. Pero, meron akong nabasa na ang nakasulat 13/13/2025. Ay, teka lang. Kung 13 yung isa, so dapat yun araw yun. Posible. Ano yung isang 13? Ha? Ano yung month na yun? May gano'n. Akala nyo, ay naku talaga. Human error eh. Tapos sasabihin nyo, ano, ha? Sign of aging, ha? Halos mabulag ka sa sobrang liit. Naka, pinag-uusapan pa rin eh.
Mga sinyales na nakipag-break ang kanyang jowa o asawa sa inyong kasagutan, pabida. 0950-738-1028 mga kabarangay. Sabi dito, papakulit kain na lang po tayo, stress ka dyan. Padala niyo po, o dali na. Sabi naman dito, papakulit, senyales po na pag naghihiwalay po sila, wala sa mood kausap o malungkot, mahaba ang mukha. Ay, oo, yan. Yung tipong, lalo na yung taong masiyahin, mahahalata mo talaga yan kasi biglang babagsak yung energy, malungkot, wala sa kondisyon, di ba? Yung malayo ang tingin, hindi nagtatrabaho ng maayos, di ba? Hindi kumikilos ng maayos. May parang mabigat na problema. Tapos alam mo minsan kung ano lang yung problema, yung hindi siya pansinin ng jowa niya kasi yung jowa niya trip na trip siyang pagtripan. Ba't hindi naman ako binapansin ng jowa ko? Tapos wala lang, yung jowa niya lang trip lang talaga hindi siya pansin. Yung iba po kasi pala isipan talaga eh. Ginagawang bad trip eh. Ginagawang puzzle talaga yung araw-araw eh. Sabi naman dito, senyales po kapag po siya ay malungkot, lagi pong busy, hindi po makausap dahil daw, epektibo daw po kapag sila ay malungkot ay yung tipong kailangan busy ka, marami kang ginagawa para mabilis mong makalimutan. Magpaka-busy. Kaya yung iba busy. Yan, ako. Yung parang sinusubsob yung sarili sa trabaho na kahit hindi na kaya, basta makalimot lang. Oo, may mga ganun. Totoo, that's true kabarangay. Yung tipong hindi na kaya pero dahil nga hindi maka-move on, 'di ba, lalo na kung yung trabaho niya, 'di ba? Yung trabaho niya mismo nagre-remind kasi nga boss niya yung jowa niya, yun. Balik na mo ba 7:48 kasama natin Lola Amor sa kantang Raining in Manila dito yan sa Barangay FM. Balik tayo mamaya. 8:21 na po ngayong umaga. Welcome back sa Potret and Friends. Magandang umaga sa mga nanay o sa mga tatay na nanghihina ngayon kapag walang chismis. Yung mga tipong, ay naku, anak, wala ka ba chismis dyan? Tapos pag nakarinig ng chismis, lumalakas. Nagiging maayos ang pakiramdam. Ay, salamat, nakabigay ka naman ng chismis. Welcome back sa Positive Friends. Pinag-uusapan pa rin mga kabarangay, senyalis na naghiwalay ang kanyang jowa o asawa. Sa iyong kasagutan, pabida, 0950-738-1028. Good morning daw. Galing from Fernando. Maraming salamat sa iyong magandang umaga. Pagpabida, good morning. Sabi naman ho rito, senyalis po na po sila ay naghiwalay, yung tipong pong malayo ang tingin, nagwo-worry, pero deep inside ayaw din pong kausap. Taliwas yung nararamdaman, ganyan eh, galit, pero sa totoo lang ang gusto niya talagang mag-usap sila. Diba, kausapin mo na ako, pero ayaw, ma-pride eh. Ma-pride yung jowa eh. Ay hindi, naku, may kilala ko nga, may marupok nga dito eh. Diba, yung tipong ayaw makipag-usap kasi nga pag nag-usap sila magmumukha siyang mahina, pero dahil miss na miss nga hindi rin matiis. Diba, magganyan lang eh. Alam mo yung mga reason kung bakit hindi nakakabalikan agad? The reason why, isa yan sa mga rason, pride. Oo, ayaw makipag-usap si ganito, ayaw makipag-usap si ganyan, hanggat walang nangyayaring ganitong interaction. Basta ganun. Kumbaga, hindi nila hinahayaan yung feelings nila na ano yung word? Yung ilabas yung feelings po nila, ganun. Oo.
Kasi pag once sa ano, parang feeling nila, marupok sila, ganun. Oo, tsaka ano, minsan may mga ganyang tao kasi pinoprotektahan nila yung sarili nila. Yung tipong ayaw nilang mag first move kasi nga, magmumukha silang mahina, ganun. 8:24! Kasama natin, December Avenue sa kantang ngalan ng Pag-ibig dito sa Barangay FM. Balik tayo mamaya. Welcome back sa Potrat and Friends. Good morning sa mga nag-acting-actingan. Na kunwari ay nahihilo, nahihirapan huminga, para asakasuhin sila ng crush nila. Pero nakakalata naman ng crush nila na parang nagkakaiba dito, parang nag-acting lang. Parang iba trip nitong taong to. Yung sumasakay na lang din yung crush nila, sumasakay na lang din sa kanila. Hinahayaan na lang. Oo. Pero yung iba dyan, yung tipo acting na, ang sakit ng ulo ko. Ang sama ng pakiramdam ko. Ang sakit ng ang sakit ng tonsils ko. Hilutin mo daw yung tonsils ko. Wow, abdo ko pero sa ulo nakahawak. Saan ba yung abdo mo? Grabe ka liparot eh. Welcome back sa Potrat and Friends. Basta tayo kasagutan, pabida nating mga kabarangay. Magandang umaga po. Sabi ho rito, pinag-uusapan pa rin mga kabarangay this morning, senyales na naghiwalay sila ng kanyang jowa o asawa, mga kabarangay. Sabi dito on Facebook, mabilis pong mainis. Yung tipong kunti lang ang kanyang ginagawa o kunti lang nagpapapansin, bigla na lang pong nagagalit. Ayan, mabilis mabad trip. Diba? Yung tipong kunting ano lang, naiinis agad, di ba? Lalo na pag kunyari may nagpapaalala sa kanya ng relasyon, di ba? Kasi nga syempre mag-move on pa lang, naiinis. Yung tipong damay-damay lahat eh. Kasi walang connection, nadamay ka na lang. Yung ito yung pinaka walang alam sa nang nangyayari, bigla ka na lang nadamay. Yan, good morning po dito, magandang umaga po. Senyales po na siya po ay break po sa kanyang asawa o sa jowa po ay yung tipong nagpapagupit po ng buhok, especially po yung babae po, nagpapaikli ng buhok tapos nagpo-post sa Facebook ng kung ano-ano. Ayan, isa pa yan. Sa babae, ganun pa rin ba? May mga ganun pa rin bang girls? Hindi ko na nakikita ngayon mga nagpapagupit na yung di ba dati long hair, tapos magpapagupit, yan, magpapaikli ng buhok, ganun. Hindi ko napansin, hindi ko na alam po yung ibang girl ganun pa rin. O siya, balik na mamaya, papakulit. Oras ba natin? 8:32 ngayong umaga. Huling parte na po ng ating Potrat and Friends. It is now 8:43 ngayong umaga. Bago tayo magtapos, syempre, ihabol na lang po lahat ng pabida, kasagutan ng ating mga kabarangay. Magandang umaga po sa inyo. Especially, ang init na, no, kabarangay. Summer na. At walang pahangin. So, para sana nung katulad nung January, tsaka nung ng February, sana naurong man lang sana yung lamig nun, o kaya hanggang summer, di ba? Ang init kaya. Umiinit na siya, unti-unti na siya umiinit. Yung tipong nararamdaman mo na yung summer kasi nga nakakakita ka na ng mga nagbebenta ng halo-halo, di ba? Sa mga sari-sari store, sa mga tabi-tabi dyan, di ba? Dati hindi mo naman may kita yan eh, di ba? Pag ganyan na yung nakikita mo, ayan, sigurado summer na. Yung marami ng tao sa mall, kasi nga doon nagpapalamig, mabenta na naman yung ice candy, yung halo-halo, yan, kung ano man mga walang nagbebenta ng mais con yelo, no? Mas kunti nga lang yung yung tawag dyan, yung gagastusin mo kaysa doon sa halo-halo. Bakit kaya, no? Benta daw kayo, sige na. Sarap kaya ng mais con yelo. Sarap-sarap nun. Wala ako nakikita. Wala sa talambuhay ko. Wala ako nakikita nagbebenta ng mais con yelo ni isa. Ha?
Hindi isa, wala ako nakita nagbebenta dito. O yung mga nasa tabi-tabi. Syempre meron yun sa mga mall. Meron yan. Pero yung mga nasa tabi-tabi lang na mais kunyelo, wala ako nakikita ni isa po. O parang maiba naman po kayo, hindi lahat-lahat halo-halo, di ba? Magbenta naman din kayo ng ganun. May bibili niyan, promise. Sabi ho rito, good morning. Pinag-uusapan nga natin senyales na naghiwalay sila ng kanyang jowa o asawa. Sabi ho rito, Papa Kulit, gabi-gabi po naglalasing. Tapos, bigla na lang pong nakikipag-away at tinitext. Nagda-drunk text po, ganon. Ayun, yan, gabi-gabi lasing. Naghahanap ng pangtanggal ng alaala pero walag ka, di ba? Nung nakainom, doon pa nakaalala. Diba? Inom daw para hindi maalala, doon pa mas nakaalala. Umiyak. Habang umiinom. Minahal ko naman siya. Ay, naku, bakit hindi niya ako mahalin? Ibinigay ko naman ang lahat sa kanya, pati motor. Ow! Sabi ho rito, kapag po yung iba po nakikipaghiwalay, masaya pa. Yung tipong walang paki po after ng hiwalay kasi nga po yung ibang relasyon toxic, ganun, totoo. Pag toxic mo yung relasyon talaga, tas alam mo yun, na-realize mo na tama lahat ng sinabi ng mga kaibigan mo, di ba? Yan na. Doon yan nagbi-build up na ay okay pala, no, na masaya pala maging single. Pero sa una lang kasi yan. Pero depende pa rin yan sa tao. Depende pa rin sa tao kung saan ka masaya, di ba? Then go. Diba? May mga tao masaya bilang single, may mga tao masaya kapag may karelasyon. Sabi dito, senyales po ng pag naghihiwalay po sila ng kanyang jowa po, puro share ng quotes sa Facebook kung ano-ano po ang pinang-share, tapos maglulungkot-lungkutan. Na parang pasan po ang buong mundo. Oo, di ba may mga ganyan sa Facebook, hindi pong lahat na lang ng malulungkot inano na i-share na lahat-lahat. Pero may mga tao din po ha na naglulungkot-lungkutan ha, nga hindi naman po talaga may jowa pero naglulungkot-lungkutan. Nakakala mo walang jowa. Titigas. Yung jowa mapapaisip na lang, ano ako? Ano ako sa buhay mo? Nagtataka ako, bakit ka malungkot? Nandito naman ako, masaya tayo. Nagpo-post ka na malungkot-lungkutan dyan. Anong drama yan? Sa mga kabarangay, maraming salamat po sa pagsama ngayong umaga mga kabarangay. Up next na po si Papa Buloy mga kabarangay. Dito sa Barangay FM. Okay kayo 808 good morning. Habol na lang natin sa iyo. At syempre kay 865 good morning na lang din kabarangay. 848 dito sa Portland Friends sa Barangay FM. Forever kabarangay. Good morning!